Kung sweswertehin ka nga naman. Eto, may natanggap akong regalo. Christmas gift sa akin. So, hindi ko na babanggitin kung sino. Basta't maraming salamat sa kanya. At syempre, salamat dun sa nasa taas dahil may ginawa siyang instrumento para magbigay ng regalo sa akin. Nakapaki-pakinabang. Ito nga. Alam niya rin kasi na nag-vlog ako. Tapos alam niya na ang ginagamit ko is cellphone lang. So, siguro, yun ang nagano sa kanya na nag-push sa kanya para regaluhan ako nito. So, ano nga ba to? Supremo Ultra HD Pocket Action Camera. Pocket Camcorder with Electronic Images Stabilizer. Version 2.0. So, ayan. Unbox natin siya. So, ito. Nakaseal pa siya. So, pagka nakaseal, syempre, i-unseal natin. Talagang legit yung seal niya. Ang hirap tanggalin eh. So ito, magagamit ko na ngayon to sa lalong-lalo na sa mga vlogs ko regarding sa ating motor, yung ating YTX, at saka yung mga ibang vlogs pa na gagawin ko in the future. Tapos yan, may nakasulat na capturing priceless moments with you. Wow, talaga naman. Ito nga pala, yung mga inclusions niya, palagay dito, Supremo Pocket Camcorder, waterproof case, at saka clip mount holder. Tapos meron din siyang hand wrist, lanyard, yung parang strap siguro to. And then tripod socket adapter. Tapos meron din siyang velcro strap. So, strap na naman. Then, meron siyang external microphone, USB cable. Ito siguro yung para sa charger. And then, yung user's manual. Yun ang pinaka-importante, yung user's manual. Kasi, unang-una, first time kong gumamit ng mga ganitong mga action cam. Cellphone nga lang ginagamit ko dati. So, medyo aaralin ko pa to. Sana naman mabilis ko matutunan para makapag-vlog tayo ng marami-rami. And then ito, yung mga features niya naman, nakalagay na features niya, 5K Ultra HD video resolution. Tapos 50 MP photo resolution. Tapos 1.5 inches LCD monitor. Then built-in na 1000 mAh na battery. Tapos meron din siyang slow motion recording. Wow. Bago sa akin tong ganito, slow motion recording, pwede pa lang ganon. And then meron din siyang wireless connectivity. So ito yung, kung hindi ako nagkakamali, Wi-Fi ba? Or Bluetooth. Tapos meron din siyang built-in USB port. Tapos yung lens niya 170 lens FOV. Hindi ko pa yata alam kung ano yun. Malalaman din natin yan later on. Then time-lapse recording. So pwede ka pala mag-set ng time. Then micro SD slot up to maximum of 128 gigabytes. So kakabitan to ng micro SD, hanggang 128 gig ang pwedeng ilagay. Tapos meron siyang rotation. So pwede siyang mai-rotate ng 270 degrees
rotatable lens. Wow, nice. Kinulang pa, no? Hindi pa naging 360. Tapos loop recording. Hindi ko pa rin kabisado kung ano yung loop recording na ganon. Then photo burst. And then ang pinaka-importante yung waterproof na hanggang 100 feet pagka nakalagay yung lens o yung case kakasana. So ayun, tuluyan na natin siyang buksan. Eto. Ayun. So meron siyang sticker, oh. Supremo. See the world, sabi niya, oh. So ito pang mga explorer talaga, yung mga nagma-mountain climbing. And then yung isa pang sticker niya, ayun, Supremo Explorer. Ayan. Meron siya dalawang sticker. Alright. And then ito na yung kanyang user manual. Pagbuklat mo, safety precautions kaagad. Siyempre, yun ang pinaka-importante. Safety precautions. So, ayan. Parts and functions. Tapos, modes, interface, and brief operation guide. Nice. And then, setting menu, operation guide. Good. Maganda to, Tapos, nandito yung kanyang mga technical specifications. So, dito na tayo sa unit mismo. Ayan na. Eto na siya. This is it. Ito na yung ating action cam. So, dito na, umpisan na natin. Paano ba pagbubukas nito? Number 15 LED indicator. Tapos, power niya is yung number 12. Nasaan ba yung number 12? So, I guess ito yung power. Try natin. Oh, hindi nag-on, Maybe there is something, o baka wala siyang factory charge. Later on, check natin to. So, since ayaw mag-charge, ayaw mag-on kakasana, so doon muna tayo sa ibang parts o yung ibang kasama nitong package. So, ito na. Andito yung kanyang cable, yung para makapag-charge tayo. Ayan. USB cable. And then, yung kanyang clip mount. And then, the remote control. Ito yung kanyang remote control. Dami ko pa palang aaralin talaga. And then, wow. Yung kanyang mic. Pero foam pa lang to. Asa ba yung mic mismo? Ito yung mic. Ilalagay mo yung foam doon. Ayun. Maya natin isalpak lahat. And then yung wrist strap. At saka yung isang strap pa. Okay. So, kompleto. So, ayun. I-check na lang muna natin kung yung mga operations niya aaralin pa. Para after that, magamit na natin na pang vlog. Lalong-lalo na sa ating YTX. Nawaw, mali pala ako kanina. Ito ang pindot ako ng pindot na ito. Pindot ako ng pindot ito. Hindi pala ito ang on, kundi ito. So, ayan.
Ang ginawa ko, since ayaw mag-on, ang ginawa ko muna kanina, ito na nga, pakita ko na rin lang sa inyo, yung pagtanggal ko nitong pinaka waterproof case niya. So, tinanggal kong gayon. Tapos pinipindot ko pa rin to, mali pa rin. Mukhang ayaw ako, muntik ko nang i-charge. Dapat may factory charge talaga to eh. So, tinignan ko yung mga logo, nakita ko dito yung power on. So, ayan, pakita ko ha. Andito pala, dito ang power on. Ayan, Supremo. Ayan, oh. Nag-on na siya. Yun. English daw ba? Oo naman, syempre, English. So, ayan, so, after nyan, paano na ba? Hindi ko na rin alam kung anong gagawin dito. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. At least functional siya. So aaralin ko na ulit. Aralin ko na yung mga functions niya, kung paano talaga siya, kung paano gamitin or what. And then ayan. So ayun, date, month, year, ayun, sineset pala dapat pati. So, pagpalagay na natin, nakaset na siya. (2023) Tapos ayun, nakita ko. Pero hindi dapat. So, eto. Good na siya. Ayan, nakikita nyo naman na meron siya nakukuha, di ba? So, okay na. Turn off ko na muna. And then, later na lang doon sa vlog proper. Okay, tinurn off ko na. And that's it. So ito na nga, tinetest na natin itong ating Supremo action cam. Ito yung video niya ngayon. So at the same time, habang kinukunan natin itong ating motor na Yamaha YTX 125, isa sa mga features nga pala nitong Supremo action cam is meron siyang external mic na kasama, di ba? So, ayan. Nakita nyo yung external mic. Nakakabit na siya. Ginagamit ko na rin habang nagbi-video ako ngayon. So, ito siya. And then, meron din itong feature na yung pag na-reach niya yung 4 GB na video, automatic siya nag-i-stop. So, mag-i-stop yung video, then mag-video ka na naman another video. I-start mo na naman ulit yung video mo. So, ganun. Hoping na aabot tayo dun sa part na yun mamaya na magpusa mag-i-stop to. So, eto. Ito lang ang paggagamitan ko nitong aking Supremo Action Cam para sa pagbablog natin sa motor. Lalong-lalo na dito sa ating Yamaha YTX 125. So, ito nga pati, pinag-aaralan ko ngayon kung paano ko magagawan siya ng mounting dito sa manibela. Probably dito. Hindi kasi ako ganun kumpiyansa na yung clip, meron kasi siyang clip mounting tong Supremo Action Cam, pero hindi natin, or hindi mahirap magtiwala na iipit ko lang either dito manibela, or ito nga sa side mirror, or pwede rin siguro dito sa ibabaw nitong nitong ating windshield. Kaya lang hindi pa ganun, ayoko magtiwala dahil mahirap na eh. Baka magsisi tayo pagka nabagsak to mas maganda na rin yung sigurado. So hahanap na lang ako ng pwedeng magiging bracket and then mounting. So, ganoon. Total, meron akong dito. Meron akong yung
monopod. So, ihahanap ko siguro it's either yung head lang ng monopod or kung pwede nating ikabit mismo yung monopod dito sa ating motor. But anyway, kukunan ko pa rin naman ng vlog yun para so ayun, napansin nyo siguro biglang nakat yung video natin, ano? Yun na nga yung sinasabi ko na pagka umabot na ng 4 gig yung video, kusang nag-go off siya. So, eto na, continue na natin. So, pinag-uusapan nga natin yung about sa mounting o yung kung paano may kakabit itong ating Supremo Action Cam dito sa motor. Ayun nga, gaya ng sabi ko, may ano din, i-share ko yun sa inyo pagka napag-aralan ko na maigi kung paano magiging magandang pwesto nito. Total, monopod yung gagamitin ko. Baka pwede rin yung mataas na ganyan para kita lahat. Kita yung back view ng driver at the same time yung daan, yung motor. So, maraming pwedeng ano. Total, magaan lang tong Supremo Action Cam. So, wala tayong masyadong magiging problema regarding sa baka hindi kayanin nung gagawin natin bracket. Kaya naman siya. So, ayun nga. So, ito na. Hoping na pati itong resolution nitong video ay maging appreciative. Maging appreciative tayo at magustuhan natin. And then, itong ang audio pati. So, for now, cut ko na muna dito. And then, itutuloy na lang ulit natin dun sa parteng may mounting na. Ayun na nga, siguro napansin nyo na ano, na nag-cut yung video. So, yun yung sinasabi ko kanina na pagka umabot ng 4 gig itong video, automatic na nag-go-off na siya. Kaya ito na yung continuation niya. Another video na naman to na inon ko. So, by 4 gig mamaya na capacity nito, mag-i-stop na naman. So, gaya nga ng sinasabi ko kanina, yung regarding sa ating gagawin nating bracket para sa mounting, maraming pwede kasi unang-una, Supremo Pocket Action Cam to, so magaan lang siya. So wala tayong magiging alalahanin na baka hindi kayanin ng bracket na ilalagay natin. So yun na nga, yung monopod ko mamaya, yun ang pag-iisipan ko kung paano ko may ma-mount dito sa motor para dun ko ikakabit itong ating Supremo Pocket Action Cam. Pwedeng, since monopod siya, so mataas na ganyan. Ayan, kaya magiging itsura. So, kita yung driver, yung likod ng driver at the same time yung motor at saka yung harapan o yung daanan. Ayun, and then pwede rin dito sa manibela, ganyan. O kaya sa windshield. Sa windshield, medyo magsasacrifice ako dito sa windshield. Bubutasan ko yan kung sakali, pero hindi siguro muna. So, ayun, for now, ito na lang muna yung part na to, and then, pagka meron na ulit yung, ilagay ko na yung magiging mga brackets na para pagkakabitan itong action cam, another covering ng, another content ng ating vlog. So, ayun, maraming salamat sa mga nanood. And hoping na nakapag-share na naman ulit ako ng magandang idea para sa mga motovloggers na katulad ko. Maraming salamat.